The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gifts of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. What differs a saint from ordinary man, the same with the person who obeys God and not in man, the same with the person who thinks of heavenly and not earthly, is never about knowledge. It's never about information. It is never about wealth. One thing that differs everyone is what they call passion. Passion. Hinahanap ko yung Tagalog na salitang passion. Ano po? Ang pinakamalapit ay ang silakbo ng damdamin. Parang mas mahirap tuloy intindihin. Ano po? Silakbo ng damdamin. Ano po? You are drawn to do things not of what you know, but how you allow your desires to drive you. Hindi to politika. Kaya lang pagka minsan, nagtataka ka, bakit itong taong ito, patay na patay sa kandidatong ito, kahit mali-mali naman ang ginagawa. Mayroong ganon, di po ba? No? Kahit sabihin mong, corrupt yan, kahit ganyan, patay na patay talaga. Ano pa? Hindi ibig sabihin wala siyang alam. Talagang, yung kanyang damdamin, sarado na para sa kanya. Di po ba? Kaya tama yung Wakasan Comics. Inabot niya ba yun? Ano pa? Yung mga kaindaran ko dito, ang libangan naman nung Wakasan Comics, ano? Sabi, ang pag-ibig ay isang damdamin na nag-uudyok sa isang babae na gawing loko-loko ang isang lalaki. Ano po? Isang damdamin na nag-uudyok. It drives not the mind, but the passion. And we often forget this. Passion is not emotions. Because many times I have said this, emotions are temporary, decisions are permanent. Be careful. Be careful by allowing yourselves to be ruled by how you feel. Passion is never about feelings. It is a certain desires that drives you. Kaya nga, mahirap intindihin yung mga santo. Bakit gano'n na lang sila? Kahit si San Pablo, sinabi niya, ang aking problema ay alam ko ang tama, pero hindi ko nagagawa. Alam kong mali,
Pero yun pa rin ang ginawa ko. He accepts that he has a common struggle with us. Hindi katulad ng mga santo na kahit ano sabihin mo, sarado na sila. Sarado na sila. And perhaps, my dear friends, my brothers and sisters, the only way perhaps to describe this or define is the grace that comes from God. I'm sure lahat kayo, walang ninanais kundi gawin ang tama. Hindi po ba? I'm sure. I'm sure lahat tayo, walang ninanais kundi mapabuti ang ating sarili. I'm sure. Kaya nga tayo nagsisimba, gusto nating mapalapit sa Diyos. Pero talagang ang struggle natin ay, alam mo ang tama, pero hindi mo magawa. Meron tayong kulang. Meron tayong kulang. And in the coming days, God will explain this to us, that we need the Spirit to drive us. Kasi pagkatapos ng muling pagkabuhay, nagkaroon na tayo ng mas malalim na pagkaintindi tungkol sa buhay, tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, tungkol sa paghusga ng Diyos. Alam na natin lahat yun. Pero, hindi pa rin natin magawang magbago. Ang sakit nating lahat ay BSDU. Alam niyo ba yung sakit na yon? BSDU. Yan ang sakit nating lahat. Kasali ako dyan. Ano yon? Balik sa dating ugali. Pag medyo naging maayos na, balik sa dating ugali. Wala yung pinagkaiba doon sa mga nagkasakit. Ano po? Na-stroke. Ano pa? Inatake. Ha? Talagang nagpupumilit magbago ng buhay. Hindi na kinakain ito, iniiwasan na ito, hindi na ginagawa ito na lang. Ano po? Pero nung gumaganda na ang buhay, kinakain na uli ang bawal. Kinakain na uli ang bawal. Nakalimutan na uli yung pangarap. Di pa ba na? Magsisimula uli siya. Konti lang. Matagal na akong hindi nakakakain niya. Konti lang. Alam naman po natin yung konti. Pag maraming konti, marami din. Di ba ba na? Ganon ang buhay natin. We lack passion. And this is the grace we would like to ask from the Lord. Because the gospel said, if you deny the Son, then the wrath of God is already with you. Maliwanag yun. If you deny the Son, the wrath of God is already with you. Hindi sinasabing darating. Ang sinasabi ay, nasa iyo na. Mga minamahal na mga kapatid, this is the grace. This is the grace. Ano po? Inaamin ko sa inyo, madali lang sabihin ito. Pero mahirap talagang gawin. Ano po? Parang pagkain yan eh. Di pa ba na? Ha? Kaya nga, pag sinasabing, ano bang pwede mong kainin? Ano? Ang sagot lang doon ay, ano ang hindi ko pwedeng kainin? Pag tinanong, anong pwede mong kainin? Ang sagot mo doon ay, ano ang hindi ko pwedeng kainin? Di ba ba na? Ha? Kasi pagkamisan, mas madaling sagutin yung, ano ba pwede mong gawin? Sagutin mo na lang yung anong hindi mo pwedeng gawin. Di ba? Mas maliwanag.
Di po ba na? Pag sinasabing, Father, dapat ang cholesterol natin below 50. Kayo imagine, ang normal cholesterol 120. Father, ang cholesterol natin below 50. Ano nilang kakainin mo? Di pa ba na? Ha? Ang sagot doon ay, basta masarap, bawal. Tapos, di pa ba na? Basta masarap, bawal. What I'm trying to say, brothers and sisters, it is not that easy to follow Christ. It is not that easy. It is not something you simply dream of, pray for. It is something we have to struggle with day in and day out. Para yung pagbangon sa umaga. Ano pa? Pag ikaw ay bata-bata pa, madali lang bumangon sa umaga. Pero medyo may edad ka na, alam mo na, mahirap nang bumangon. At pag mahirap nang bumangon, alam mo nang matanda ka na. Di ba ba, no? Yung bang ang haba mo sa kama, pagulong-gulong ka. Di ba ba, no? Ano sabi nila? Pag matanda ka na, nahihirapan ka nang matulog. At pag natulog ka, palagi kang gising. Di ba? Yun ang mahirap na problema, di ba ba, no? Nahihirapan ka na matulog at pag natulog ka, palagi ka pang gising. Di ba, no? Ha? Sabi nung kaibigan ko, ibig sabihin yan, Father, malapit na tayo. Malapit na tayo. Di ba? Kaya hindi na tayo nagpapabaya. When do we learn this? We cannot learn this now. We are supposed to be learning this long time ago. That's why I have said this many times. You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Brothers and sisters, please listen to that. You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Hindi overnight thing ang pagsunod sa Diyos. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung mga panahon namin, nakasurvive kami ng college na walang Google. Nakasurvive kami ng college na walang Google. Di po ba, no? Ngayon, pag walang wifi, patay. Wala sagot. What I'm trying to say, because of Google, because of AI, knowledge has become cheap. Knowledge has become cheap. But the becoming remains a problem. Knowledge has become cheap, but the becoming remains a problem. What I'm trying to say, i-google mo lang how to be a good husband. But to be a good husband, that's remain a problem. My dear friends, my brothers and sisters, that's what we call passion. The only way to become what we ought to be is to have the passion in ourselves. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng AI. Pagkamisan nga, hindi ka na makabiyahe na walang Waze. Yung mga nagdadrive, hindi na makabiyahe na walang Waze. Kaya, sometimes waste of time. Ano pa? Waste of time. May kasal ako. Ginugol ko yung simbahan. Itinigil ako sa malaking puno. You have reached your destination. Nako, yun ang laking problema ko. Ano pa? Do not forget this.
knowledge has become cheap, but becoming remains a problem. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.